Jesus Christ heals the soul and body. Ito po ay nasa chapter 2 ng Mark, verse 1 hanggang 12. May papakita po akong picture. Yan. Parang, siguro, maaari parang ganito yung eksena ng ang Panginoong Yesus ay nagpipreach doon sa loob ng bahay, tapos sa dami ng tao, merong isang paralitiko na bitbit ng 4 na katao, at hindi sila makapasok, hindi makalapit kay Jesus Christ, kaya ang ginawa nila, binutas nila yung bubong at ibinaba sa bubong yung may sakit. Ano ba itsura ng mga bahay noon? Ganito ba itsura noon? Yan. Ganun lang po kasimple yung bahay noon. Square, tapos flat yung bubong, pero yung bubong po nila hindi yero. Actually, extension ito ng bahay. Kumbaga sa living room, living area. Masarap magkape dyan kasi open air. may hagdan. Minsan yung hagdan na yung talagang fix, yung iba naman ang hagdan nila ay yung talagang yung ginagamit lang na isasandal tapos tutungtungan. Okay? So para may idea po tayo habang binivisualize natin yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, yan po yung mga pangyayari. Okay? Ngayon po sa pag-aaral po natin ng mga talata na ito, pinagaling ng Panginoong Hesus yung paralitiko. At ang pinagaling po ng Panginoon dito ay ang kanyang kalagayang spiritual. Yung kanyang kalagayang spiritual sickness niya, yung kanyang kaluluwa sa verse 5, at yung kanyang physical na pangangailangan dahil nga po siya'y paralisado. Physical sickness sa verse 11 and 12, tapos andin din yung bahagi na hinamon ng Panginoong Hesus, yung mga nag-oppose sa kanya. Kahit saan po kasi magpunta si Jesus Christ, may mga nakabantay, yung mga galit sa kanya. Laging may representative yan. Ngayon, this time po, yung mga kumakalaban sa kanya ay nakaupo doon sa loob ng bahay at nakikinig. Okay? At ang kanyang hamon ay makikita po natin sa chapter 2, verse 8 and 9. At gayon din, bilang pagpapakilala sa Panginoong Hesus sa mga talata na ito na siya ang anak ng tao, mamaya titignan natin kung ano ibig sabihin yan, ay siyang may otoridad na magpatawad ng kasalanan at gayon din ang kapangyarihan niya sa lahat. Kasama doon sa karamdaman, sa kamatayan, sa nature, sa mga demonyo. Di ba natunghayan natin ang mga nakaraang linggo na pag-aaral natin? Ito ang power and authority of Jesus Christ being the Son of God. At ang title na ginagamit po ng Panginoong Hesus madalas sa kanyang sarili ay Son of Man. Okay? Ngayon, tingnan po natin ang mga talata. Binigay po dito yung sitwasyon. Okay? Pagkatapos ng ilang araw, bumalik po si Jesus Christ sa Capernaum. Saan po yun? Doon po, kasi nung mga nagdaang linggo na pinag-uusapan po natin, di ba sa sinagoga, nagtuturo ang Panginoon, andun yung mga pagkakataon na nagpalaya siya ng demonyo, andun din yung pagkakataon. Pinagaling niya yung biyanan ni Pedro, tas ang daming nakaalam na nandun si Jesus Christ, kaya magdamag, napakadaming nagpapagamot sa kanya, mga karamdamang pinagagaling niya. Tapos sabi ng Panginoon, kinakailangan pumunta tayo sa mga karatig bayan. Kasi naparito ako talaga actually para ipahayag ang salita ng Diyos. Okay? Ngayon, nung sinabi niya yon, nagpunta siya sa ibang mga dako. Tapos pagkatapos nga ng ilang araw, bumalik na siya dito sa Capernaum. Okay? At dito, sabi dito, kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Ang bahay po na tinutukoy po dito ay yung bahay ni Pedro. Diyan po yung bahay ni Pedro, kasama ni Andres. Andyan din yung, actually, diyan din nakatira yung biyena ni Pedro na pinagaling ng Panginoong Hesus. At nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya sabi dito, wala nang mapwestuhan. Punong-puno na yung loob ng bahay. Actually, kahit yung tapat ng pintuan, punong-puno na ng mga tao. Yun yung sitwasyon. Okay, nagpipreach si Jesus Christ sa loob ng bahay. Ngayon, may isang grupo, 4 na kalalakihan, meron silang kaibigan na may karamdaman. Pasan-pasan nila, kung mapipicture out po ninyo, no, sabihin na natin may 2 stick, pasan-pasan sa balikat at nasa higaan yung may karamdaman. Ngayon, hindi nila mailapit. Kasi punong-puno nga ng tao yung bahay.
Gustong-gusto nilang ilapit ang kanilang kaibigan na may karamdaman sa Panginoong Hesus upang siya'y mapagaling. Ala silang magawa sa mga sandali na yon dahil punong-puno. Kaya ang ginawa nila, may hagdan yung bahay, umakyat sa bubong at binakbak yung bubong. Sabi dito, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Imaginein po natin, paano kaya kung nandito habang nagsasalita ako, biglang may nagtutok-tok dito sa harap, tapos naglalaglagan na yung mga, paano kaya yun? No? Ganun kasi yung eksena, nagpipreach si Jesus Christ, nagtuturo siya, nagpapahayag siya ng salita ng Diyos, maya-maya may naglalaglagan na. Kasi po yung bubong po noon, by the way, hindi po siya yero. Hindi rin po siya konkreto na semento na flat. Though flat po siya, pero yari po yun sa mga pinaghalo-halong dayami at saka putik. Putik na pinatuyo. Kaya yung bubong ay kaya namang sumuporta kasi may mga beam yan, may mga kahoy na sumuporta. Kaya nalalakaran yung bubong. Okay? Ngayon, ganun nga yung ginawa ng mga tao na yon, binakbak nila yung bubong. Walang pasintabi, walang paalam. Hindi na sila nagpaalam kay kung sino man may-ari ng bahay. Kung sino man nadatnan nila na may-ari ng bahay na yun, hindi na, diretso na sila, umakyat na sila. At binakbak yung bubong. Sa kagustuhan nilang mailapit ang kanilang kaibigan na may karamdaman sa Panginoong Hesus. Pero tingnan natin sa mga susunod na talata yung mga sumunod na pangyayari. Sabi dito sa verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Nakita po ng Panginoon kung gaano sila kadesperado. Nakita niya kung gaano kasigasig na makalapit sa Panginoon. Kaya nakita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. At ang naging response niya ay, anak, pinatawad na ang kasalanan. Gusto ko lang bigyan nating cross-reference yung sinabi sa Hebrews 11:6. It is impossible to please God without faith. Dito, nalugod ang Panginoon sa kanila dahil sa kabila ng parang hindi na sila makalapit yung may karamdaman, gumawa sila ng paraan. Hindi po normal, hindi common yung kanilang naging aksyon na yon. Kung ikaw may bahay, wawasakin yung bubong mo, matutuwa ka ba? Walang pasintabi, sisirain yung bubong mo, di ba? Pero sila hindi na nila inalintana yon kasi saan sila nakafocus? Nakafocus sila na kailangan itong kaibigan nating may karamdaman mailapit sa Panginoon. Maaaring siya rin mismo na paralisado, andun yung kanyang mag-motivate sa mga kasama niya na talagang kinakailangan makalapit tayo. Kung kinakailangan wasakin yung bubong na yan, gawin na natin. Kasi ito yung importante, makalapit tayo sa Panginoon. Kaya ito ang naging response ng Panginoon, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Kung titignan po natin yung binasa nating mga talata kanina, ang sabi dito, may karamdaman siya. Kaya sila pumunta sa Panginoong Hesus, kaya nila sinira yung bubong dahil gusto nila na yung may karamdaman ay gumaling. Dahil paralisado siya eh. Pero ang response ng Panginoong Hesus ay anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. So, maaari na teka, pumunta tayo rito para pagalingin itong ating kaibigan may sakit. Tapos ito ang response. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Bakit kaya? Di ba? Kasi ang Panginoong Hesus po, hindi po naman siya gumagalaw ng may plan A, plan B, plan C. Lahat po ng ginagawa ng Panginoong Hesus, perfecto na yan, plansyado na yan. Okay, may layunin siya kung bakit niya sinabi yan na anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Dahil bago niya pagalingin ang karamdaman ng tao na yon, ang higit na kailangan niya ay ang spiritual na kagalingan. Okay? Lahat po tayo may spiritual na karamdaman. Alam niyo kung ano yon? Kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin, ako'y walang kasalanan. Nagsisinungaling ka kung sinasabi mong ikay walang kasalanan. Ang Bible ang nagpapatunay niyan. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito muna ang unang dinidil ng Panginoon, yung kanyang spiritual need.
yung kanyang spiritual sickness. Dahil ito yung higit na kailangan niya kaysa sa kagalingan ng kanyang physical na katawan. Dito una muna tumutok, dito una muna nag-focus ang Panginoong Hesus sa spiritual na pangangailangan ng taong may karamdaman na ito. Wala namang sinabi ang mga talata na nag-react sila sa sinabi ng Panginoon. Sinong nag-react? Yan natin, no? Sa sumunod na verse, may nakaupo roon na ilang tagapagturo ng kautusan na nag-iisip ng ganito. Ito naman po yung mga religious leaders na, yung mga iskriba, mga tagapagturo ng kautusan. Nandun sila sa audience, sa loob ng bahay, nang ang Panginoong Hesus ay nagpipreach about the kingdom of God. He is preaching the word of God. Andun yung mga kumakalaban sa kanya, yung mga galit sa kanya. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus, anak, napatawad na ang iyong mga kasalanan, sabi nila, bakit siya nagsasalita ng ganun? Yung kanyang pananalitayan, paglapastangan sa Diyos. Sabi nila, ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Bakit siya nagsasalita ng ganun? Hindi po sila nagkamali. Tama po sila doon sa bagay na yon. Ang Diyos lang naman talaga ang nagpapatawad ng kasalanan. Meron nga po ako mga verses na nilagay dito to prove na sa Old Testament pa lang binabanggit na ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Okay? Kaya naaalala ko minsan, sa isang Bible study po namin, may nagtanong sa akin patungkol po sa pagpapakumpisal sa pari. Ang sabi ko sa kanya, ang paghingi natin ng tawad sa ating mga kasalanan ay direkta na nating sasabihin sa Panginoon. Dahil siya ang magpapatawad ng kasalanan natin. Okay? Hindi natin kailangang ihingi sa tao ng kapatawaran yung kasalanan natin dahil itong tao na ito ay makasalanan din naman. At nowhere in the Bible na makikita mo binigyan ng Diyos ang tao ng otoridad na makapagpatawad ng kasalanan. Your sins are forgiven because you believe in Jesus Christ. Ganun yun. Pero sa case po natin, mga kapatid, dapat alam natin ito. Ang paghingi po ng tawad sa ating mga kasalanan ay direkta po nating sasabihin sa Panginoon. Hindi po natin kailangan ng tao na mamagitan para sa ating paghingi ng tawad sa kasalanan natin. Minsan naman nakakagawa tayo ng kasalanan sa kapwa natin. Meron kang siniraang reputasyon, meron kang chinismis, meron kang nasaktan. Normal lang naman na humingi ka ng tawad sa tao na yon. Okay? Pero higit lalo, kasi ang lahat ng kasalanan, alam niyo ibig sabihin ng kasalanan? Paglabag ito sa kalooban ng Diyos. Kaya yung kasalanan talaga, nagagawa mo yan against God. Kaya yung paghingi mo ng tawad, oo, hingi ka ng tawad sa taong nagawan mo ng masama, pero higit lalo sa Diyos ka hihingi ng tawad. Okay? Ang dahilang Diyos lamang ang may karapatang pagpatawad ng mga kasalanan. Sino ba nagbigay ng mga kautusan? Di ba? Ang Diyos. Nalalaman natin na mali ang ginagawa natin kasi alam natin na ito ay labag sa kalooban at sa kagustuhan ng Diyos. Kaya ito'y natatawag na kasalanan or paglabag. Diba? Si Eva at Adan, isa lang yung pinagagawa. Huwag ninyong kakainin. Ano ginawa nila? Kinain nila. Kaya pumasok ang kasalanan. At hanggang lahat ng mga tao, hanggang sa mga sandali na ito, tayo, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Hindi naman inaalis ng Bible yan eh. Kahit mananampalataya ka na, kahit nilinis ka na ng dugo ni Kristo, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Anong gagawin mo? Ano sabi sa 1 John 1:9? Kapag tayo ay nakasala, ipahayag natin ang ating mga kasalanan at tayo ay kanyang patatawarin. Tayo ay lilinisin sa ating karamihan. Kaya po, mga kapatid, paghingi natin ng tawad, direkta na po natin ito sa Diyos. Okay? Next. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Okay, pabalikan natin, Sabi niya kasi, anak, napatawad na ang kasalanan mo. Ngayon, nag-iisip siya, ba't siya nagsasalita ng gano'n? Blasphemy yun.
Kalapastanganan sa Diyos yung sinasabi niyang anak na patawad ng kasalanan mo. Ang Diyos lang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus Christ po, bilang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Kahit hindi sinasabi nitong mga iskriba na ito, itong mga religious leaders na to, hindi naririnig yung kanilang sinasabi, yon ang sinasabi ng kanilang puso at isip, alam yon ng Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoon alam ang lahat ng bagay. He is omniscient. Okay? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko na pinapatawad na ang mga kasalanan mo? Or ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Yun yung tanong sa kanila ni Jesus Christ. Tingnan nyo. Ilang words to? Pinapatawad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinapatawad ng kasalanan mo. Or ang sabihin, tumayo ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas maraming words. No, pero hindi yun ang batayan. Okay? So, nung tinanong sila ng Panginoon, ano ba ang mas madaling sabihin? Ba't ganyan kayo mag-isip? Mas madali bang sabihin sa kanya na napatawad ng mga kasalanan mo o sabihin sa kanya na anak o sabi dito, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Yun yung tanong sa kanila ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung sa common sense, ano kaya ang mas madaling sabihin doon sa dalawa? Alam niyo kung ano? Yung una, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Yun yung mas madaling sabihin. Alam niyo kung bakit? Kasi sa case na yun, nung paralitiko na nandun sa harapan nila, kapag sinabi ng Panginoong Hesus, tinatawad na ang iyong kasalanan, may makikita ba silang pagbabago doon sa tao? Meron ba silang magiging ebidensya na napatawad na nga yung kasalanan niya? Na naging malinis na siya? Ano yun? Maitim ba siya na pumuti siya dahil pinatawad na yung kasalanan niya? Hindi. Walang outward evidence na pinatawad na yung kanyang kasalanan. Pero kung ang tao sasabihin, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Pag ganun ang sinabi sa paralitiko. Pero kung ganun ang sabihin ng tao sa paralitiko, tapos ba isang oras na lumilipas, ala pang nangyayari. Nakahiga pa rin yung paralitiko. Ibig sabihin, walang kapangyarihan na pagpapagaling doon sa paralitiko. Kaya mas madaling sabihin yung pinapatawad na ang kasalanan mo. Pero sa case ng Panginoong Hesus, pareho naman yan. Kaya niya. Okay? Ang sinasabi lang ng Panginoong Hesus sa kanila, alin sa dalawa ang mas madali. Dahil kung kayo ang gagawa niyan, halimbawa, yung mga bulaang nagtuturo na sinasabi nilang kaya nilang magpagaling ng karamdaman, pag sinabi nilang tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan, umuwi ka, wala silang kapangyarihan, hindi nila mapapatayo yung tao. Pero mas pwede pa nilang sabihin, pinatawad na ang iyong kasalanan. Pero, wala naman silang authority na magpatawad ng kasalanan. So dito ang pinupunto ng Panginoong Hesus, no? Yung puso ng mga nakikinig sa kanyang iskriba. Okay? Next. Kaya niya sinabi na, anak, napatawad na ang kasalanan mo, to show them, to let them know ang alin, na siya ay upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Kaya niya sinabi yon because He wants them to know na meron siyang authority dahil siya ang anak ng tao. Alam niyo po, yung title ng anak ng tao. Sa New Testament po, sa dami ng beses po na mga salita na ginamit pertaining to Jesus Christ, yan yung pangatlo sa pinakamaraming beses na ginamit. Ano yung pinakamaraming beses na ginamit patungkol kay Jesus? Ano yun? Christ or Kristo. Pangalawa, sa pinakamaraming beses, Panginoon. Pangatlo ang anak ng tao. Okay? Sa New Testament po yan. Pero, pag ang Panginoong Hesus na po ang nagsasalita na pinatutukuyan niya yung kanyang sarili, ang pinakamaraming beses po niyang ginamit ay ang
anak ng tao or the Son of Man. When Jesus Christ teaches, He uses the word Son of Man to pertain to Himself. Basahin po natin sa Daniel. Dito po kasi binanggit yan. Yung title na ginagamit ng ating Panginoong Hesus. Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Okay. Sabi dito, patuloy akong nakakita ng pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw. At iniharap sa kanya, binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ito po ay pangitain kay Propeta Daniel patungkol kanino? Sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos. Kaya po si Jesus Christ, hindi naman na sinasabi niya, ako'y anak lamang ng tao. Hindi. It is a messianic title. Okay? Titulo po yan na ginagamit ng Panginoong Hesus when He talks about Himself. Okay? Sabi dito, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may karapatang magpatawad ng mga kasalanan. Kaya yun muna ang dinil ng Panginoong Hesus dun sa paralitiko yung kanyang spiritual na pangangailangan. Anong sense na pagalingin siya, pero mamamatay din naman siya at sa kanyang kamatayan mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Mas mainam na, mauna, yung pag-secure ng eternity sa pamamagitan ng kagalingan ng spiritual na karamdaman, walang iba kundi ang kasalanan. Okay? Ngayon, sabi niya, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanman hindi pa kami nakakita ng ganito. Yun nga po ang nangyari. Kaya po ng Panginoong Hesus pagalingin ang lahat ng karamdaman niya. Inuna lang talaga ng Panginoon yung spiritual na kalagayan. Dahil nag-iisip yung mga bantay. Naghahanap sila ng maipaparatang. Naghahanap sila ng maibubutas sa Panginoon. Kaya ito po ang ginawa ng Panginoon na pamamaraan. Napakadalang po na ginawa ng Panginoon ito sa mga nagpapagaling sa Kanya na sasabihin niya, pinatawad na iyong kasalanan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ginawa ng Panginoon ito. Pero dito gustong ipakita ng Panginoon yung kahalagahan na mas mauna dahil mas mahalaga ang spiritual na kagalingan ng isang tao. Sa karamdaman dito, hindi binanggit na may nagawang kasalanan yung paralitiko. Okay? Walang nabanggit na mga talata. Bagamat, ang lahat naman ng tao talaga ay nagkakasala. Okay? At hindi naman komot nakagawa ka ng kasalanan, ay hindi ko naman komot may karamdaman ka, may nagawa ka kasing kasalanan. Okay? Kasi po alam niyo, kapag binasa mo yung sa Job, si Job po kasi nagtanda, ang daming nangyaring hindi maganda sa buhay niya. Tapos may tatlong, hindi ko alam kung totoong kaibigan yun kasi ganun ang pananalita nila kay Job. May kasalanan ka kasi kaya ka nagkakaganyan, kaya nangyayari sa iyan. Hindi. Dahil alam naman nating lahat, kaya nagkaganon ang buhay ni Job dahil sinubok siya. Pinahintulutan ng Diyos ang demonyo na pinsalain ang buhay ni Job. Hindi dahil sa nakagawa siya ng kasalanan, kaya ganun. Sa John chapter 9, nang nakita ng mga alagad at ng Panginoong Hesus yung isang bulag, ang sabi ng mga alagad, Panginoon, sino po ba nagkasala? Bakit ipinanganak na bulag ang tao na yan? Ang mga magulang ba niya o siya?
Ang sabi ng Panginoon, ipinanganak na bulag ang tao na yan upang maluwalhati ang Ama. Okay? So it does not necessarily mean na kaya ka may karamdaman dahil may kasalanan ka. Pero, yun po ang kalagayan nung panahon na yun. Pag may karamdaman ka, sigurado may ginawa kang kasalanan. Ganun po ang mindset nila. Okay? Ngayon, isipin natin. Ngayon, ikaw, may sakit ka sa baga. May kasalanan ka, anong ginawa mo? Nagsigarilyo ka na nagsigarilyo. Oh. May kasalanan ka, kaya ka nagkasakit sa baga. Bakit ka may sakit sa atay? Anong ginawa mo? Lumaklak ka ng alak. Hindi ba kasalanan yon? Kasalanan kasi yung kaya ka nagkasakit. Nagka-cancer ka. May ginawa ka bang kasalanan? Wala. Pinahintulot ng Panginoon na magka-cancer ka, hindi dahil may kasalanan ka. So may mga pagkakataon na nakakagawa ka kasi ng kasalanan, kaya ka nagkaroon ng sakit. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nagkasakit ka dahil may kasalanan ka. Okay? So yun po yung case. No? Pero yung kasalanan generally, na ang lahat ng tao ay may kasalanan, ito yung kinakailangan unang pagalingin. At ginawa nga ito ng ating Panginoong Hesus. Dito po, sa pangyayari po na ito, no, nakikita po natin yung apat na may bit-bit doon sa paralitiko. Up to the extent na winasak nila yung bubong ng bahay upang mapagaling yung kanilang kaibigan. Tayo ba? Ano ba yung hanggang saan ba yung kaya nating gawin? Kapag meron tayong kaibigan or mahal sa buhay na nais nating mailapit sa Panginoon, hanggang saan yung pwede nating gawin? Ano yung hangganan ng kaya nating gawin para sa isang kaibigan, sa isang kamag-anak, na alam natin may spiritual din na karamdaman? Ikaw, mananampalataya ka na ni Kristo, napagaling ka na niya sa iyong spiritual na karamdaman. Dahil sumampalataya ka kay Jesus, naniwala ka na siya ang anak ng Diyos. Sinampalatayanan mo na yung kanyang kamatayan sa krus, pagkalibing at muling pagkabuhay ay naging sapat upang matubos ang tao sa tiyak na kapahamakan. Ito'y pinaniwalaan mo. Sumampalataya ka sa kanya, kaya ikaw ay napagaling sa iyong spiritual na karamdaman. Ngayon, ikaw naman na tumanggap ka na nito, ano naman yung pwede mong gawin para sa tao na mahal mo, nakakilala mo, na nais mo na siya rin ay maranasan ang kagalingang spiritual? Ano yung pwede mong gawin upang siya'y mailapit mo kay Kristo? Upang siya rin ay sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Nawa, sana maging katulad tayo ng apat. No? Hindi na nila inisip yung nahihiya sila, sisirain nila yung bubong. Hindi na nila inisip kasi ganun nilang ninais na yung kanilang kaibigan ay madala nila sa Panginoon upang maranasan yung kagalingan. Ganon din tayo. No? Sana magamit ng Panginoon yung ating mga buhay. Na hindi tayo nangingimik. Dahil alam ninyo mga kapatid, maaaring anumang oras ay dumating na ang Panginoon, or maaaring anumang oras ang tao na ito na hindi mo ginawan ng malasakit na ipinakilala sa kanya ang Panginoon ay umabot sa punto ng kamatayan nang hindi siya nanampalataya sa Panginoong Hesus, ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak. It's always urgent to share the gospel. It's always urgent to let people know, or to let the people know the love of Jesus Christ, that God does not want anyone to perish. Maging kasangkapan tayo ng Diyos upang ang lahat, nawa ang lahat, pero talagang hindi mangyayaring lahat, pero nawa, mas marami pa ang makatanggap ng biyaya ng ating Panginoong Hesus. Yung ginawa na ito ng Panginoong Hesus sa sinabi niya dun sa paralitiko, anak, napatawad na ang iyong kasalanan. Dahil ito nga po yung gagawin ng Panginoong Hesus. Yung ginawa ng Panginoong Hesus na pagbabayad ng kasalanan ng sanlibutan bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Ang pagbabayad po ng Panginoong Hesus ng kasalanan, nakaraan, kasalukuyan, hanggang sa hinaharap. Lahat yan ay binayaran niya doon sa krus.